mahalin at magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't awitan. Kanyang kalalati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-27 ng Disyembre. Nasa oktaba tayo ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon at kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita at ang minamahal na alagad ng Panginoon. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipagdasal natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal, kay Santo Padre Pio, kay San Juan, para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Ang healing mass na ito ay ating ding alay para sa lahat ng may mga karamdaman, sa isip, sa kaluluwa, sa diwa at sa pangangatawan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang salita na sa amin ay lumikha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang salita na sa amin ay nagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang salitang gumagabay upang kami makauwi sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasambot ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat po ay magsitayo. Mga tapat na apostol,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, halutigit ang mga kababayan nating OFW. Ang araw pong ito ay kasama pa ng araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ano po, alam natin sa ating pagdiriwang sa simbahan, meron pong dalawang pagdiriwang na mayroong tinatawag na Oktaba. Pag sinabi pong oktaba, sa English ay octave, galing sa octo, ibig sabihin 8. Ibig sabihin ito po yung 8 sunod-sunod na araw ng pagdiriwang na ang katumbas ay kasing halaga ng ipinagdiwang. Ito po yung Pasko ng pagkabuhay, ng pagsilang ngayon, December, at isa'y Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ito po yung dalawang Pasko ng pagdiriwang kung saan sa ating liturhiya ay may tinatawag na oktaba. So ang kasing kahulugan po at kasing halaga ng pagdiriwang na ito ay parang nagdiriwang ng Pasko. Kaya kung inyong mapapansin, ngayon ay kinakanta rin ang Gloria, ang papuri sa Diyos. Ito po'y sunod-sunod na mga pagdiriwang upang ang kasiyahan ng ipinagdiwang na Pasko ay maramdaman hanggang sa mga susunod na araw. Yun po ang sabihin ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang. Kaya dito pa po sa mga panahong ito mas dapat bumabati ng Merry Christmas. Kayo yata'y sanay na pagkatapos ng December 25, tapos na ang Pasko. Bawal nang mamasko ang mga inaanak. Nililikom na ang mga dekorasyon. Pinapatay na ang mga Christmas light. Inaalis na ang mga parol. Sa mas tamang pag-unawa, pagkatapos ng pagsilang ng Panginoon, ang mga susunod na 8 araw, ang siyang mga pinakaunang pagdiriwang ng Pasko. Kaya unti-unti nating itama dito sa atin sa Pilipinas, nagsisimula ang Pasko ng September, natatapos ng December 25. Mali, ang pagdiriwang ng Pasko ay nagsisimula ng December 25, hanggang sa ating pagdiriwang pa ng Santo Niño sa 3rd Sunday ng January. Kaya kung may namamasko pa sa inyo, abay papaskuhin pa ninyo. Kaya mamaya, ako'y lalapit sa ilan sa inyo, makapamasko. Kaya nga marami tayo ngayon salamat sa Diyos. Ito ang mga patunay na mahalaga sa atin ang pagdiriwang ng Pasko. At si San Juan Evangelista, si San Juan na ipinagdiriwang ngayon ang mahal na alagad, ay siya ring nagbigay ng pagpapakahulugan tungkol dito sa salitang nagkatawang tao, ang salita ng Diyos na naging tao, si Kristo. Kaya ang pagdiriwang ni San Juan Evangelista, ang San Juan na sumulat ng mabuting balita, ay kalapit ng pagdiriwang ng Pasko, sapagkat napakalinaw sa kanyang mabuting balita na mula sa salita ng Diyos, nagkatawang tao sa Kapaskuhan at nanatili sa piling natin.
Ito ang mga pagdiriwang na mayroon tayo ngayon. Ngayon din po ay Sabado, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. At marami tayong naririto sapagkat may mga hinihiling din tayong kagalingan. Sa gitna ng lahat ng pagdiriwang na ito, nasaan ang sentro ng ating pagdiriwang? Nasa oktaba ba? Na kay San Juan Evangelista ba? Nasa hiling mas ba? Ang lahat ng mga ito'y palamuti lamang ng tunay na pagdiriwang. Ang tunay na pagdiriwang ay yung isinilang sa sabsaban. Ang tunay na pagdiriwang ay si Kristo. Kaya gusto namin laging maging paalaala sa ating maraming pumupunta dito sa pambansang dambana. Kaya po kayo pumupunta dito, hindi dahil kay Padre Pio. Kaya kayo pumupunta dito, hindi dahil sa mga santo. Kaya kayo pumupunta dito, hindi dahil sa holy water. Lalong kaya hindi kayo pumupunta dito para magpa-picture. Kaya kayo pumupunta dito dahil kay Kristo. Dapat wala nang iba pang dahilan. Kapag meron pa kayong ibang dahilan bukod kay Kristo, baka magkamali tayo ng pagpunta dito. Baka mapagod lamang kayo ng pagpunta dito. Baka masayang lamang ang inyong pagpunta dito. Ang ipinupunta dito sa pambansang dambana, laging si Kristo. Wala nang iba. Si Padre Pio, daluyan lamang ng kanyang pagpapagaling. Ang holy water na madalas inihihilamos ninyo, gamit lamang ng pagpapagaling. Laging si Kristo ang dahilan ng lahat ng mga pagdiriwang. Kaya po ang magandang tanong sa atin, itong Paskong ito, nasaan si Kristo sa buhay ninyo? Si Kristo po ba'y sumilang sa inyong puso noong Pasko ng gabi? Si Kristo ba'y tuloy-tuloy nating inaangkin sa ating buhay? Dahil kapag ka nasa atin si Kristo, dapat nawawalan ng puwang ang masasamang pag-uugali. Kapag nasa atin si Kristo, dapat naaalis na ang inggit. Dapat nawawala ang galit. Dahil sayang naman, nasasabihin yung nasa akin si Kristo, sumilang si Kristo, tinatanggap ko si Kristo, pero tsismosa pa rin ako. Nasa akin si Kristo, madamot pa rin ako. Dahil kapag nasa atin si Kristo, tanging mabubuting gawa lamang ang nagmumula sa ating puso. Yun ang sentro ng pagdiriwang. Ang kagalingan sa hiling mas ay makakamtan mo kapag ka niyayakap mo't pinatutuloy si Kristo sa iyong buhay. Si Padre Pio ay gagalaw ng himala sa iyong buhay kapag ka pinatuloy mo si Kristo. Ang pagdiriwang ng oktaba ng Pasko ng pagsilang ay magkakaroon ng halaga kapag pinanatili natin si Kristo sa ating puso. Nawa po mga minamahal, sa mga pagdiriwang na mayroon tayo, sa gitna ng mga ingay ng Pasko, sa gitna ng mga pagdiriwang, ng mga dekorasyon, ng malalaking mga selebrasyon, ng mga Christmas party at mga reunion, hindi nawawala ang sentro ng pagdiriwang, si Kristo. At kapag nasa atin si Kristo, tanging kabutihan lamang ang namumutawi sa ating buhay, patungo sa kabanalan sa piling niya. Kaya, kay Kristong isinila ngayon, kay Kristong ipinagdiriwang ng buhay ni San Juan Evangelista, kay Kristong ipinagdiriwang ng oktaba ng Paskong ito, at kay Kristong magdudulot sa atin ng kagalingan sa hiling mas na ito, ibulong po ninyo sa Kanya pag tinanggap nyo siya mamaya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, halika, manahan ka sa aking puso. Hayaan mong tanggapin kita't yakapin upang sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking kasalanan, mamutawi sa akin ang kabanalan at gawang kabutihan ang bunga ng pananatili mo at pagsilang sa aking puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Sang-sanggol, manok ng biren, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayaman sa sanlibutan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ang huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikiyaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ang anak mong di naiiba sa amin, ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo'y siyang isang salita mo, sa katauhan niyang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niyang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang langit dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa dasal, iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Araw ay nakakita ng talang marigit na nagsasabak ng ingin sa isang damba sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ang lahat po ay magsitayo. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging mananahan sa amin pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At ilan po sa mga hanay ng gawain sa mga susunod na araw. Sa December 31, ang misa po ng pagsalubong sa bagong taon ay sa alas 8 ng gabi. At sa unang araw ng Enero ng bagong taon, ang mga misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad po ng misa ng pang-araw-araw. Nawa po'y magabayan kayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. At sa mga misa pong ito'y hinihikaya tayong magdala ng mga pang-alay na goods para po maipamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Mula po sa pambansang dambana, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagbisita. Salamat po na kasama ninyo ang Panginoong Hesukristo sa bahagi ng inyong bakasyon ngayong panahon ng Pasko. Nararapat bilang isang pamilya, lalo tayo mga Pilipino, huwag nating kalilimutan, ang Pasko ay pagsasama-sama ng pamilya at pagpapasalamat sa biyaya. Kaya salamat po, napakarami natin ngayon. Salamat sa inyong pagbisita, hindi lamang para mamasyal, kundi para magdasal at maging sentro ng buhay ang Panginoong sumilang sa sabsaban at sa ating puso. Pagkatapos po ng misa, isusunod kaagad natin ang ating healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahang makiisa at ang sunod pang misa ay mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan din po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, maligayang ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang. Salamat sa Diyos. Ating po nga awitin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Ating ulitain Ang buhay na banal ng sangpari kay Kristo'y lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisalan pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaan. Palakpakan po natin si Padre Pio. Turuan mo kami sa hirap at dusa,
maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kahaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sisimulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat, dadasalin natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit sa pagkakataon pong ito. Tayo na may mga sakit at ang mga kapatid nating may sakit ay ating aalalahanin para sa panalangin. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang bukal at Ikaw ang Panginoon ng butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, upang mabatid namin ang iyong kabutihan at ikay papasalamatan sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Para po sa inyong kaalaman, itong ginagamit nating relikyang ito po ay tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Yan pong dalawang nakasalamin dyan sa inyong likuran. Yang malaki po ay malaki ring tela na may dugo ni Padre Pio. Ito namang nasa kabilang side, yan po ang guwantes na ginamit ni Padre Pio na may bahid din ng kanyang dugo. Sa ilalim po ng kampanaryo ng ating simbahan, marami pa tayong mga relikya ni Padre Pio. Mayroong mga bahagi ng kanyang katawan, mga damit na kanyang isinuot, at mga gamit na kanyang nahawakan. Sana po lagi si Padre Pio ay gumabay sa atin patungo sa iisang patunguhan. Si Kristo ang dahilan ng kanya at ng ating buhay. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po inyong hahawakan ang lahat ng inyong mga gustong pabasbasan. Manalangin po tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ay laging mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.